Okay, paano mag-reformat at paano mag-dual boot? Windows dual boot ng Windows 8 at Windows 7. So, siyempre unang-una kailangan mo ng ng DVD-ROM, no? Tulad nito. Ako kasi naka-external ako na DVD-ROM. Ayan, at ayun yung external drive. Ah, yan ang gamit ko, no? Tsaka unang-una, syempre, kailangan natin ng partition. Kung isa lang ang hard disk mo, ipapartition mo siya, no? Ako, dalawa yung hard disk ko. Ito yung 500 gig. Ito yung 80 gig na gagamitin ko sa Windows 7. At saka makikita niya, yan nga pala yung CPU ko. Yan, skeleton siya. Para kasi magdamagang gamit. So, yun lang, no? Okay, syempre bago magsimula, kailangan mo ng installer. This time ito, nasa CD na yung installer ko. Tapos, huwag kalimutan mag-backup ng mga importanteng files. Kung may resume o ilagay sa backup, dapat naka-partition, kaya may external drive ka. No? So, ilagay yung CD. Ito yung Windows 7 na by 64, yung gagamitin ko. Para by 64 kasi isa akong gamer. So kung hindi ka naman gamer, mag 32-bit ka na lang, no? Ilagay muna itong CD sa yung DVD-ROM. Yan. Kasi syempre dapat kahit paano yung pattern, nauna yung Windows 7, dapat mauna rin yung Windows 7. Yan. So nalagay ko na. Restart, no? Ayan. Akin kasi yung access ko sa BIOS F2 plus Dell. Yun naman ang basic So pagpasok mo ng BIOS, Dell, kaya F2. F4 yata. Ayan. Antayin pumasok sa BIOS. Ayan yung BIOS. Basic Input Output System. Loading kasi nakita niya na merong bootable. Babasahin niya yan. Kung may nakita siyang bootable, ikaw nang bahala mag-prioritize. No? Meron dito yung BBS, kung tawagin. Mas shortcut siya. Pipiliin mo na agad yung DVD-ROM, no? Yan. Teka, nakalampas. Ulitin natin ulit. F7 pala yung BBS nyo sa akin. Dapat F8 yun. Bago na kasi. So, iniiba na nila yung command mo. Ipasukin natin yung BIOS. Yung old way. Kung paano yung luma na traditional, no? Yan. Pasok ko ng setup, kundi Dell. Yan. Kita mo, no? Yung main, yan yung CMOS na yan. Yan na yung laman ng CMOS. Yung kanina, yun yung BIOS, no? Yun yung pagkakaiba. So, yan. SATA configuration. Pero hindi tayo dyan. Makikita mo lang yung mga hardware mo kung saan nakakabit. Ayan. Para makita natin. Ayan. Iba-ibang audio, iba-ibang BIOS CMOS yan. Kasi yan sa akin, AMI BIOS, no? Yan yung gamit ng aking ECS na motherboard. Ayan. Ito na yung sinasabi ko. Yung traditional na ipa-priority mo yung number 1, which is yun yung una niyang ibuboot. Ayan. Ito yung Buffalo, ito yung external na ito yung hard drive na isa, no? Ayan. Yung nakalagay naman, optical drive. Magpapalit na sila, no? Tapos save and exit. F10 yun, usually yung shortcut key na. Yan, i-boot niya na ngayon yung Windows 7, no? Hintayin mo siyang mag-boot.
Tsaka ka magpipindot ng any key. Yan. Ito mo kahit ano, space, enter, para pasukan yung CD, no? Yan. Yan yung Windows 7, yung settings ng Windows 7. So yan, ito na, no? Pag na-boot na natin, ito yung susunod, yung menu. Yan, syempre, ang isa-select natin, English, no? Ano namang Japanese, din natin maintindihan yan. Install now. Dito ka magpa-partition, lalo na dun sa mga, para maging dual boot, syempre kailangan mo nang ipaglalaan ng isang hard drive or isang partition para doon sa Windows 7 at isang partition para doon sa Windows 8. No, yan. Accept lang yan. Custom, no, wag upgrade kasi ano pang i-upgrade mo, lalo na ako yung recent ko yun yung Windows 8, no. Yan, custom. Pag custom mo, medyo marami yung sa akin pero ito kasi, itong 1T, ibig sabihin yan yung backup ko na external drive, no. Yan, kung makikita natin. Yan, ito yung backup nyo, ito yung kanina, yan makikita mo naman yung size. Napakadali na nga ng yung mga sumunod na pang format kasi yung sa XP mahirap manual mong yung mga sizes. Ito nakalagay na, bali matatandaan mo agad kung alin dito, no. So ito yung system, no, yung sabihin ito yung 500 gig ko na naka Windows 8, tapos ito yung ito yung kanina, yung dalawa, di ba pinakita ko, yung nasa babang hard drive, yun yung 80 gig. So, ito yung ilalagay ko, no. Yan, drive option, siyempre, format mo muna. Tapos, okay. Pwede mo rin i-delete. Dinidelete yan. Pero ako format na kasi naka-format na wala na siyang laman, na ayos ko na siya. So, kung kunyari, nakita nyo, yan, yung gagamitin nyo, i-click nyo lang yung format, no? Format, kaya delete mo muna, kunyari, ayan. Kunyari, ayan, sige, may laman pa. Ayan, may laman pa siya, no? Delete mo yung partition. Ayan, okay mo. Makikita mo dyan, yan, unallocated na siya, diba? Ibig sabihin, wala pa siyang partition. Zero siya, no? Wala pa siyang size na So, gawin mo, new. Tapos, depende sa'yo. Yan yung basic partitioning, no? Ibig sabihin ng 76,000 MB, meron siyang 8. Kasi ang 80 gig, hindi yan eksaktong 80 lagi. Kahit ang 1 gig, hindi saktong 80 yan. So, katumbas ng 1,000 MB is 1 gig. So, ang 1,000 KB is 1 MB. So, yun yung lagi natin tatandaan, no? So, wala naman ako ipapartition dahil maliit din naman siya, 80 gig lang. Apply. Yan. So, pag na-apply mo na, format, di ba dinilit natin kanina, tapos format naman ngayon. Pag na-format mo na, hindi ka naman magpa-partition. Yan. Ang gagawin mo, pag sa basic partitioning, i-delete mo muna lahat. Tapos saka mo hatiin. Kunyari, pagpalagay natin may 500 gig ka, no? Gawin mo dun sa main drive mo, yung pag-installan mo ng Windows, medyo mas maliit kaysa dun sa backup mo, lalo na kung mahilig ka sa laro movie. Para pagdating mo dun sa backup, meron kang malaki-laki yung backup mo, no? So, kunyari ka, 500 GB. Hatiin mo siya, gawin mo 150, 160 gig yung yung main drive mo. So, ganun lang, no? Tapos yung pagkatapos nun, next, install mo. Ayan, next. Yan, tuloy-tuloy na siya, no? Tapos mamaya, papakita ko naman yung sa Windows 8 pagkatapos niya mag-format.